unang issue, Banat Bay. Oh, may nabuntis ka daw. Alam mo yung mga ganong klaseng balita, tawa ko ng tawa kasi napaisip talaga ako. Sabi ko, meron bang Michelle ako nakilala sa buhay ko? Sinong Michelle? Tawa talaga ako ng tawa eh. Sino bang Michelle ang nakilala ko sa buhay ko? Oh, nakabuntis daw ako ng Michelle noong 2019. Alam mo, isa lang ang pumasok na Michelle sa akin. Oo, nakabuntis daw ako. At alam niyo kung sino yon? Isa lang ang Michelle na dumaan sa buhay ko. Alam niyo kung sino? Si Michelle Gumabaw. Sosyal, si Banat Bay. Sabi ko Una-una, ang pogi-pogi ng jowa nun, baka suntukin ako ng jowa nung kalaki-laki ba? Magkasama pa sila sa bahay. Oh. Tapos nagkaanak daw kami. Sandali, ang alam kong anak ni Michelle Gumabaw, si Trooper. So si Trooper pala naging anak namin, anak ng wewe naman. Tsaka sabi ko, paano ako makakabuntis? Nakakabuntis ba ang lalaki? Paano? Ang lalaki ba nabubuntis? Akala ko ba bayot ako tapos naging nakabuntis naman ako ngayon. Kakaiba talaga. O tapos, hindi ko kasi pinapanood yun kasi ayokong masukahabang nanonood. Kaya hindi ko pinapanood yun. Kinuwento lang sa akin ito nila Coach Oli, nila Boss Dada. Sabi nila sa akin, nakabuntis ka daw tapos binabayaran mo ng 3 million. Sabi ko, wow, milyonaryo na ako. 3 million, milyonaryo na ako. Sana totoo. Pero bigla ako napawish. Sabi ko, sana totoo may nabuntis ako para may Byron Jr. Hinahanap ng tatay ko yung Byron Jr. Pambihirang buhay O, di ba? Grabe yung mga chismis na yun. Sabi ko nga sa kanya, kung eto ihamon niyo siya pag napatunayan niya yun na may nabuntis talaga ako. O, ibababa ko itong channel ko. Basta patunayan niya, wag yung mga papel-papel niyang parang hinugot sa kung saan-saan. Patunayan niya, gusto niya i-DNA test niya pa ako, i-DNA test ko, kaiba talaga. Pero alam mo, flattered ako doon Sobrang na-flattered ako. Kasi una, nagbayad daw ko ng basta 3 milyon binabayaran ko daw. Ibig sabihin, ang tingin niya talaga sa akin, may pera ako. Yay! Mayaman talaga ako. Yun ang tingin niya sa akin. Ikaw boss, 3 million ng sustento. Kaya nga ganun daw ako kayaman. Yun yung unang ko, sobrang kinatuwa ko. Ay, yaman ko pala. Hindi ko alam. Pangalawa, nakabuntis ako. Ay, salamat, hindi ako baog. Hindi yun talaga naisip ko. Hindi ako baog. Kaya lang, napaisip ako, wala naman akong tinitira. Paano ako makakabuntis? Ano yun? Pinlash ko yung ihi ko, tas kinuha, sinungkit doon, tas inilagay sa ek-ek niya. Ano kaya yun? Paano kaya ako nakabuntis? Napaisip talaga ako Sandali, una-una, virgin ako. Wala man akong binabanatan. Sana nga meron How I wish. How I wish. Pero kung siya, wag na. Daig mo pa ang bumanat ng nun. Ng halimaw, ng alien. Diba? Hindi, meron nagpakalat niya. Kaya sinasagot ko lang na kasi alam mo naman yung mga ganyan. Tuwan-tuwa siya, kinilig daw ang niyan ang tinggil niyan. Kinilig daw. Kasi pinansin natin, ang tagal na daw pala nagpapapansin yan. Boss, baka may umorder sa Lazada, ewan ko nga. Sobra, pero natutuwa ako kasi ibig sabihin, sabi nga, sino man nagsabi sa akin, at least ayun, tama, yung isang executive ng taga SMNI. Showbiz ka na, celebrity ka na, Banat Bay Pati ikaw, chinichismis ka ng nakabuntis. Pambihira. Isa pang issue. Isa pang issue Yung JJT po. Isa pang issue. Sandali. Gulo ni Toto.
Yun daw galit sa akin na vlogger. Alam mo, wala naman akong problema kung galit siya. Ako hindi man ako galit kay Bisdak. Hindi totoo ito Hindi naman ako galit kay Bisdak. Kaya ko siyang harapin at hindi ako galit sa kanya. Ngayon, kung nagtatampo siya at kung ano-ano sinasabi niya, problema niya na po yun. Basta ako, bilang isang vlogger, yung maling publikong ginawa niya at kailangan protektahan ng maisog, yun ang concern ko. Kung yung maisog nga yung organizer nga binanatan siya 'di ba? Anong tawag sa kanya? Baka nga siya daw yung spy Baka siya daw yung yung talagang nanggugulo. Yun na hindi ako nagsabi noon organizer po. Ako pinagtanggol ko lang naman sila na pinapaintindi ko dito sa isang vlogger na ito na dapat tayo mga vlogger, wag tayong maginarte. Hindi, ganun lang naman kasimple yun. Ngayon, kung ayaw niyang tanggapin yun, ayaw niya magpakumbaba tanggapin yun, problema niya na sa buhay niya yun. Kasi tandaan ninyo, ang tunay na matured na tao, pag pinagalitan, sumusunod. Ibig sabihin, nakikinig. Pero kung isang tao pinagalitan at umiyak, at nagpa-feeling victim, malalaman mong immature. Diba? Ganun lang naman po kasimple yun. Okay? So, sa akin, nasa sa kanya na po yun kung katanggapin niya yung correction, hindi lang po galing sa akin, maging galing sa organizer na maisog, kinorek siya publicly. Kasi may mga nagsasabi naman, bakit hindi nyo kinokorek public? Bakit mo pa kailangan i-correct publicly? Because public mistake needs to be corrected publicly. So that people na nakikinig maintindihan na mali yun, yung kanyang ginawa pampubliko. So yun lang naman yung sa akin. Ngayon kung ayaw niyang tanggapin yun, di hindi siya mag-grow. Diba? So siya na pong bahala doon, Walang sinabi si Bistak na galit siya. Wala man ako sinabi. Sinabi ko bang galit siya? Sabi ko kung galit lang siya. O kung masama ang loob niya, problema niya na po yun. Kung hindi man niya tanggapin yung kanyang yung pagalit, hindi mo pagalit, pagsita sa kanyang maling ginawa, problema niya na po yun. Hindi ko na problema yun. Ako may duty as a vlogger, i-correct ang mali. Kung tatanggapin niya, tanggapin niya. Kung hindi niya tatanggapin, wala na akong magagawa doon. Kung di kayo nakikinig. Kung So, yun lang sinasabi ko. Hindi ko naman na nababasa ko ano yung may mga post niya. Wala na akong time. Wala nga akong time mag-live. Time pa magbasa ng ibang vlog. Wala na. Okay? Kasi nga kami ang inaasikaso lang namin itong maisog, inaasikaso lang namin. Hindi ako part ng organizer pero yan ang concern ko Ang concern ko yung bigger picture. Hindi ko concern ang drama ng mga vloggers. Ang concern ko yung mga kailangan pagtuunan sa lipunan. Yung mga mabababaw na parinig, birada o kung sino man, hindi ko na problema yun. Okay? Hindi ko na po problema yun. So, bahala na kayo. Ngayon, yung mga nagsusulsol na galing sa bataan ni Luka-Luka, problema nyo na rin po yun. Okay? Hindi ko na rin problema po yun. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi lang naman ako nagbalita niyan. Kahit binalitaan po ni Boss Dada yan. Twice niya nang ginawa itong mag-inarte. Una yung kay Isko, yung kay Hani Lacuna, nag-inarte sila doon. Tapos nag-inarte na naman sila dito. It needs to be corrected publicly so that they would change. If they do not like to change, it's up to them, not mine. Problema na nila yon, Naintindihan mo natin? Yung mga MDS naman na sumusulsol, hayaan nyo na sila. Okay, hayaan nyo na sila. So, okay na yan. Sabi nila, di ko alam, wala na akong problema. Kung ano man, hindi ko na kasi, hindi ko kontrolado kung ano man yung i-response sila sa akin. Okay na yon. Tapos na yan. Na-correct na. Kung magpa-correct, okay. Kung hindi, okay lang din. Walang problema sa akin. At least sinabi ko sa inyo na tayong mga vlogger, kita nyo nga sila MJ, sila Admar, mga SMNI, mga tigasi na yan ng SMNI, mga matataas na yan pero hindi ho nag-iinarte. Alam nyo, ayoko na lang sabihin. Pero kinwento ko na din po yan sa mga yan na talaga naman kahit po sila,
iba, ganun din ang kanilang sentimento. Sila nga hindi nga ho nag-iinarte. Alam nyo ho ba si AMJ, ang tagal niya doon. Sobrang tagal niya sa Tacloban. Ilang araw sila doon. Kung talagang merong naghirap doon, hindi yung vloggers, yung mga taga-SMNI. Yung mga taga-SMNI, bit-bit nila, lahat ng gastos nila doon, pati banda, pati lahat, reporter, nag-abang, wala, nagkagulo. Wala silang reklamo. Ganun lang kasimple, hindi sila nagreklamo. Hindi ko sila nagpuputak at wala silang sinasabing spy. Kaya doon mo makikita na talagang sila ay mga profesional. So dapat tayo ay maging profesional sa ating trabaho. Yun lang ang ating sinasabing paulit-ulit dito. Tayong mga vloggers, dapat tayong maging profesional. Huwag po tayong parang batang iyakin. Pagka hindi tayo naasikaso, nagagalit po tayo. It goes to every vlogger. Alam nyo, kahit kami nung panahon na nagpupunta kami sa mga iba't ibang lugar, many times hindi kami napapakain. Many times, ito yung panahon ng kay Pangulong Duterte, pero hindi kami nagsasalita. Okay lang kasi naintindihan namin. Ang dami-dami pang pwedeng atupagin ng organizer. Ba't naman kami magpapa-importante? So doon tayo, okay? So tapos na yan. Problema na nila yan kung tanggapin o hindi. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Focus na tayo sa... Ito, may mali naman kasi dito sa pananaw na to. Focus, be professional, and unity lang po. Hindi pwedeng unity. Katarantaduhan po yan, ma'am. Ma'am Margie, ganito lang po yan, ha? Hindi tayo dito, we are not here together because gusto nating magpurihan sa bawat isa. Nandito tayo kasi pinupunan natin ang mali. Pag ang mali ay ginawa ng kasamahan natin, dapat din nating punahin. Or else, ang dating nito, isa tayong mga double standard na mga animal. Naintindihan na natin yon. Galit tayo sa maling gawain. Kung hindi natin pupunahin ang kaibigan natin, kasama natin, o kung sino man na may maling gawain, at ito tolerate lang natin yon, alam mo tawag doon? Kaplastikan. Kasi yan yung sinasabi ng mga, sabi naman ng iba, kita nyo na dahil sa ganyan nyo, yung sinasabi ngayon ng mga ensimada vlogger na nag-aaway-away daw. Huwag nyo intindi, ba't yun intindi ensimada vlogger? Why does the ensimada vlogger statement binavalue nyo? Hindi naman kailangan silang i-value, wala silang kwenta. Una-una, sila bayaran. So, ang gagawin lang niyan talaga, punahin ng mga vloggers ng DDS kasi bayaran sila. Tayo, mga DDS, bakit tayo nagpupunahan kung sakasakaling may mali? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman kami bayad. Kami nagbablog dahil sa, sandali, okay, next topic na, ikaw na lang mag-live. Ikaw na lang mag-live. Masyado ka nagmamagaling eh. Nagpapaliwanag ako dito. Ha, Charmy? Makinig ka muna, ha? So sinasabi natin ito para maunawaan ninyo na hindi tayo panatiko. Na pag may mali sa kakilala natin, may mali sa mga politikong kaibigan natin, may mga maling public official, naku, Duterte yan, so wag na natin punahin. Ay, gago. Gago lang. Hipokrito lang pala tayo kung ganun. Tama, mali. Hindi yan kakampihan ni Duterte, wag natin punahin. Anong tawag sa atin? Di ba? Anong tawag sa atin kung ganun? Dapat punahin natin kahit sino pa yan. Kahit kaalyado pa yan pag may maling ginawa kasi we are not mad doon sa tao. We are mad doon sa gawain na mali. Yun ang banateros. Gawaing mali ang ating binabanatan. Okay? Malinaw na. So hindi pwede yung unity. Hindi. Kung may mali si Boss Dada, sasabihin ko dito. Kung may mali si Coach Oli, sasabihin ko dito. Kung may mali si Spencer, sasabihin ko din. Kung may mali si Jay, sasabihin ko din. O kung may mali si Banat Bay, babanatan ko din.
Ilang beses ko ang binanatay sarili ko eh. Di ba? Oh, ganun talaga ang buhay. Okay, malinaw. Hindi tayo plastic ha, totoong tao tayo. Kung gusto niyo ng plastikan at magbulahan lang tayo, ay hindi kayo dito sa Banateros. Ang Banateros, binabanatan ang mali, pinapalakpakan ang tama. Yun lang po yun, okay? Pati sarili binabanatan ako po. Maniwala ko kayo sa akin. Ilang beses kong binanatan ng sarili ko, di ba ho?